As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Reigning Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Lord, we continue to thank you, God. Continue to worship you, Lord, to glorify your name. A place to hide this weary soul, this bag of bones, and not try with all my might, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond, and just when I run out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. Let's go! He picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, 'cause I thank God. Oh, thank you, God. I cannot deny what I see. Got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. So long to my old self, burden and bitterness, you can just keep it moving. No, you ain't welcome here. From now till I walk the streets of gold, I'll sing of how you saved my soul. This wayward son has found its way back. Oh, he picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, because he got. Another one. I am free. Come on, declare it. I am free. I am free. There was another one. I am free. Oh, I am free. Oh, I am free. There was another one. I am free. I am free. Oh, I am free. There was another one. I am free. Oh, I am free. I am free. There was another one. I am free. I am free. I am free. Hellos. Hellos, another one. I am free. I
up. He turned me around. He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart. He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, because He picked me up. He turned me around. He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart. He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master. Come on and sing that, pick me up. Because He picked me up. He turned me around. He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart. He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, 'cause I thank God. Every individual is a generation. Basta sinabi ni Lord, mga kasama, sa'yo na yon. You are created for the Lord. So merong pong flow yung life natin. Sabihin mo sa katabi mo, flow. So, yung buhay po natin merong flow, meron po yung currency, at meron po yung situation, may mga conditions po yan in life na minsan hindi na tayo aware kasi condition na tayo. Hindi mo alam na stagnant ka na. Maraming mga tao nasanay na ng kakaunti, maraming mga tao ang nasanay na ng mahirap, pero hindi pala yun ang plano ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka pala dapat nahihirapan at hindi ka pala pangkauntian. Sabihin mo sa katabi mo, favor, not labor. No, sino dito yung excited ka na hindi ka na magpapakahirap? Ang hirap na meron tayo, kalwalhatian ng Diyos. Hindi ka magpapakahirap para kumita. Hindi ka magpapakahirap para magtrabaho. Magpapakahirap ako para sa kalwalhatian ng Diyos. That is different thing. Napapagod ako para sa kalwalhatian ng Diyos. Napupuyat ako para sa kalwalhatian, not just to earn for living. It is for His glory. So kaya, excited po ako na magkaroon tayo ng ganitong attitude because your attitude determines your attraction. Kung anong ugali mo, yan lang ang mga maa-attract mo sa buhay. So I want you to be aligned sa life na merong favor. So I want to give you these things because you need to learn how to flow with God's favor. Yung buhay mo, habang buhay ka, dumadalo yung buhay mo pero may pabor sa Diyos. Sino excited dyan? So, it is a living in God's favor, a flowing in God's favor. Sabihin mo sa katabi mo, flowing in God's favor. So, imagine mo, lumilipas yung araw, nasa favor ka ni Lord. Lumilipas yung linggo, nasa favor ka ni Lord. Lumilipas yung buwan, nasa favor ka ni Lord. Lumilipas yung taon, nasa favor ka ni Lord. Because if you have favor, you will become favorite. You are God's favorite. Sabihin mo sa katabi mo, paborito ka ng Diyos. No, ito yung bagay na hindi nauunawaan ng marami. Gusto kong maintindihan yung mabuti na mabubuhay lang tayo ng maginhawa. Mabubuhay lang tayo ng masagana. Mabubuhay lang tayo ng milagro kapag may favor ni Lord. Outside God's favor is more of labor. Toiling and hardship, troubles, shortage.
Laging kapos, laging kulang, laging kokonti. Kapag ka ikaw ay nasa labor. So that's why we need to learn how to flow in God's favor. Sino excited dito, mga kasama? So it is not all about me, but it is all about God's design in my life. Kaya ako buhay, hindi para sa sarili ko lang. Kaya ako buhay, hindi lang para sa pamilya ko. Kaya ako buhay, hindi lang para sa church. Kaya ako buhay para kay Lord. So we need to understand these things. That's why maraming mga tao, wala sa favor, nasa labor. Mas gusto nilang nahihirapan sila kaysa sumunod sa Diyos. So tandaan nating mabuti, we are called by God to be with God, not just temporarily, but for eternity. And I just want to share this narrative in the Bible, this story, and it is a wonderful realization to each and every one of us that our God is a God of favor. He is a loving God. So ito yung ating pag-uusapan ngayon, and we need to understand within our heart na, Lord, I want to live in favor. Lord, I want to stop labor. I want to start favor in my life. Sino dito ang gusto nyo i-activate nyo ang favor ni Lord sa life mo? Pakitaas ng kamay, Lord, I want your favor. No, kapag may favor ka ni Lord, everything is easy. So, let us pray today and let us hear the word of God. So, let us pray. Father, thank you. Give us open heart, Lord, for us to understand your word. Lord, give me the spirit of willingness and the spirit of understanding about your word. Lord, tanggalin mo, Panginoon, sa amin yung mga bagay na nakakahadlang para maunawaan namin ang iyong salita at matutunan namin mabuhay sa favor mo, Lord. Salamat po ng marami. Ito po yung dalangin namin. Change us, Lord. Empowered us and use us only for your glory. In Jesus' name, amen and amen. Please open up your Bible in the book of Matthew, chapter 14, verses 13 to the following. And this is the story. When Jesus heard what had happened, so itong narinig ni Jesus, ito ay patungkol sa pagkamatay ni Juan Bautista. Si Juan Bautista ay pinutulan ng ulo at ibinigay ito sa asawa ni Herodias. No, na kung saan ito yung istorya na pinaghugutan nito. So when Jesus heard what happened to John, he withdrew by boat privately to a solitary place. Hearing of this, the crowds followed him on foot from the town. Sabi mo, crowds? Sabi mo sa katabi mo, crowds? So ano yung crowds? Crowds is all about multitudes. Sabay-sabay tayo, multitudes. So itong mga taong ito, nung malaman nila na si Jesus tumawid sa kabila sa pamamagitan ng bangka, itong mga taong ito pumunta doon sa lugar na yon na sila ay naglakad lang. No, ito yung mga tao na naghahanap sa Diyos. Ito yung mga tao na may pangangailangan sa Diyos. So I just want to congratulate each and every one of us na kung sino man dito ang naghahanap sa Diyos, masusumpungan mo ang Diyos ngayon. Kung sino man na may pangangailangan sa buhay mo ngayon, masusumpungan mo kung anong pangangailangan mo ngayon. Because Jesus cares for you. So, and here we go, the story in verse 14. When Jesus landed and saw a large crowd. Again, sabihin nga natin uli, large crowd. Not a small crowd, but a large crowd. When he saw a large crowd, he had compassion on them and healed them o healed those who were ill. So, kapag nakita ni Jesus yung maraming mga tao na gusto siyang makita, gustong makaranas ng himala sa kanya, si Jesus, gumagawa siya para magpagaling. Our God is a miracle-working God. So He never rests. God never rests because hindi siya napapagod.
Kaya pakisabi sa katabi mo, buti na lang. Meron akong Diyos na may habag sa akin. So congratulations sa mga nandito ngayon. Hindi tayo kukonti. Medyo madami-dami na tayo. Pero bawat isa sa atin, alam ni Lord kung ano ang kailangan mo. Alam ni Lord ang sitwasyon mo, kung ano ang sitwasyon mo sa pamilya mo. So alam ng Diyos kung ano ang karamdaman mo. Alam ng Diyos kung ano ang kahinaan mo. Alam ng Diyos kung anong kailangan mo. And God wants to minister to you today. Sabihin mo sa katabi mo, nagmamalasakit ang Diyos sa'yo. So in verse 14 and 15 says, as evening approached, the disciple came to him and said, this is a remote place, and it's already getting late. Sabihin mo sa katabi mo, getting late. Getting late. So ito yun, it is a remote place, and it's already getting late. Send the crowds away. Hey. Send the crowds away. Yun ang sabi ng mga disciple. Ayaw nila ng maraming mga tao. Sabi mo sa katabi mo, do not avoid the crowd. Doon ang sabi niya, send them away. No, send the crowds away so that they can go to the village and buy themselves food. So itong mga taong ito, itong mga disciple na to, ang sabi kay Jesus, papuntahin mo sila sa mga villages para makabili sila ng kanilang pagkain. Send them away. Maraming mga tao, hindi nila maintindihan ang mga bagay na ito. Even the disciples on that time. So ang sabi niya, madaming mga tao, pagod na mga to, gutom na mga ito. Paalisin mo na sila. Grabe yung attitude. Makasarili. Pakisabi sa katabi, makasarili, parang may malasakit. Alam niyo po ba itong mga disciple na to, ang sabi niya, send them away to buy food. So para silang nagmamalasakit. Pero si Jesus, iba mag-isip. Sabihin mo sa katabi mo, ibang mag-isip si Jesus. Iba ka rin mag-isip. No, sabihin mo sa katabi mo, do not send them away. So sabi ng verse 16, Jesus replied, they do not need to go away. Jesus loves the crowd. Jesus loves the multitudes. Jesus loves you because you belong to the crowd. Do not send them. And ano sabi niya? You give them something to eat. Raining Light family, wag kang maramot. Raining Light family, wag kang sakim. Wag mong intindihin lang yung sarili mong pangangailangan, yung pamilyang pangangailangan, intindihin mo yung mga taong nangangailangan. This is not for our own business. This is God's business. So you need to understand kung ano yung ginagawa natin dito. It is not all about the thing that we do, but it is for God's greater glory. So you need to be aligned. You need to be connected doon sa isipan ni Jesus. Do not send them away. Feed them. Hindi ka nagtatrabaho para sa sarili mo lang. Hindi pa nagtatrabaho para sa anak mo lang. Hindi ka magtatrabaho para magkapera ka lang. Do not send them away. Maraming mga tao hindi makasunod sa Diyos, walang ministry kasi abala. Kasi pagod. Parang concern. Sabihin mo sa katabi mo, parang concern. Sino dito ngayon na magpapakain ka? Sabihin mo sa katabi mo, magpapakain, hindi makikikain. Maraming mga tao mas gusto makikain kaysa magpakain. Maraming mga tao gustong ilibre kaysa manlibre. Sabihin mo sa katabi mo, you are a disciple. Kaya nga maganda, itong mga bagay na ito para maunawaan natin.
And ano sabi niya? Doon sa verse, sabi niya, verse 17, hallelujah. We have here only 5 loaves of bread and 2 fish. They answered. So itong mga disciple na ito, nakatingin sila sa kanilang kakulangan. Nakatingin sila sa kanilang hindi kayang gawin. Pakisabi sa katabi, disciple na disciple. Kapag lagi kang nakatingin sa iyong limitations, nakatingin ka sa iyong lacking, come on somebody. Wala kang magagawa kapag nakatingin ka sa kokonti. May itinuro ang Panginoon sa mga kakaunti. Sino dito ang kakaunti na ang iyong panahon? Taas ang kamay. Parang marami pa tayong panahon ha. Sino dito kakaunti na lakas? Sino dito ang kakunting pera? Taas ang kamay. Woo! Kakunting pera, kakunting pera. Kakunting pera, taas ang kamay. Kakunting pera. Gusto niyong dumami yan? Gusto niyong dumami yan? So this is the principle. Sabi niya, we have only 5 loaves. It is limited. Kokonti. 5 loaves and what? 5 loaves and 2 fish. They answered. And Jesus said to them, verse 18, bring them here to me, he said. Do not avoid the crowd because you are limited. Do not avoid the crowd because you are lacking for something. Bring them in to Jesus. Maraming mga tao hindi makasunod sa Panginoon kasi kulang ng ganito, kulang ng pera, kulang ng panahon, kulang ng lakas, kulang. I'm talking to your face right now. If you want to experience miracle in your life, everything that is lacking, everything that is few, give it to Jesus' hands. Parang kukunti nakakarinig. Huwag mo muna kausapin ang katabi mo. Kinakausap ka ni Lord. Because I want you to experience abundance. I want you to experience serving the Lord. Kahit na malakas ka pa, itodo mo na kay Lord. May kabataan ka pa, itodo mo na kay Lord. Kasi darating ang time, manghihina ka, wala ka nang magagawa. Maghihingalo ka, wala ka nang magagawa. Kundi humingi pa ng another chance. Today, I'm encouraging you. If serving the Lord is not desirable to you, not on this church. Kung ang asawa mo ay mag-serve sa Lord, sabihin mo sa kanya, not in my home, not in my church. Kung ang anak mo ay mag-serve sa Lord, not in my house, not in my home. But for me, I will serve the Lord. We need to be strong. We need to be radical. Hindi kung meron ang ginawa sa'yo si Lord, ma-overwhelm ka na. Marami pang gagawin. Hindi yung may alam ka lang ng konti, parang kaya mo na. Give him to Jesus. Lahat ng kokonti sa'yo, dalhin mo sa Panginoon. Huwag mong itatago, huwag mong kakanyahin. There is no miracle on that. Lagi yung limited, lagi yung kulang, lagi kang walang panahon kay Lord, lagi kang pagod pag ministry ang pinag-uusapan. Hindi ka nabuhay para magtrabaho at manghina at magpahinga lang. Bakit sa ministry tamad na tamad ka? Sa pasyalan, ang sipag-sipag mo. Tapos gusto mo sa langit. Walang lokohan. Hindi natin kayang mabuhay ng duality ng life. Hindi porking nasa church kapag Sunday, Christian ka na. We need to be bold and radical, not just on Sunday,
But we need to be bold and radical Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, all the days of your life. Do not be a religious person. We live to praise God. We need to give Him glory. So anumang bagay na kokonti sa'yo, kaya mo bang ipagtiwala sa Diyos? Kaya mo bang ibigay sa kamay ng Diyos? Yung mga may taning ng buhay, maniwala kayo, ganito ang prayer. Panginoon, palakasin mo lang ako, maglilingkod ako sa'yo. Pagalingin mo lang ako, maglilingkod ako sa'yo. Mga kasama, kahit wala kang sakit, yan ang prayer mo. Sino dito excited ka? Pakisabi sa katabi, dalhin kay Jesus. Sino dito excited, dadalhin natin sa Panginoon ang lahat? Sabi mo, huwag ka na magdadahilan, ha? So, sabi niya, bring it to them. Bring it to me. And then verse 19 says, and he told the people to sit down on the grass. To put things in order. Pag pinaupo, upo. Pakisabi sa katabi, pag pinaupo, upo. So kaya dapat malinaw to sa atin. Pag pinaupo, upo. Taking the 5 loaves and the 2 fish and looking up to heaven. Look at this. Imaginein mo yung kokonti. Because God is the source. God is the source. Meron lang tayong resources, pero God is the source. Hindi pwedeng wag na wag mong maiisip ito. Wag na wag mong gagawin ito. Hindi pwedeng yung may konti ako, bahala ka na dyan sa buhay mo. Kokonti pa lang yan, itodo mo na kay Lord. Kasi pag rumami yan, baka wala ka ng Lord. Bring them to Jesus. And Jesus ordered them to sit down on the grass, taking the 5 loaves and taking the 2 fish and looking up to heaven. Always remember that the Lord is the source of everything. Imagine mo kahit walang dagat. Imagine mo kahit walang bakery. He looked up to heaven. Hindi siya tumingin ng dagat, hindi siya tumingin ng bakery, ng arena, hindi siya tumingin ng ganon. Kasi gusto niyang ipakita that He is the one, the most powerful God. Come on, bigyan natin ng the best clap si Lord. He is the best God. He looked up to heaven, the dwelling place of God. Alam niyo, maraming mga tumitingala pag may sakit na. Maraming tumitingala pag wala nang magawa. Ang maganda, malakas pa tayo, may panahon pa tayo, let us look up to heaven. And then sinabi ni Jesus? Give thanks and broke the loaves. So imaginein mo, hindi siya naghanap ng dagat, hindi siya naghanap ng bakery, binrake lang niya yung tinapay, and then sabi niya, then He gave them to the disciples, and the disciple gave them to the people. Hindi na kailangan ng bakery. Hindi na kailangan ang dagat. Imagine mo, on the spot, may tinapay at may lutong isda. Because Jesus knew that they need food. Hindi lang siya basta nag-minister to the sick, He want to minister to his stomach. Kaya pag sumusunod ka sa Lord, totoong todo kay Lord, hindi ka magugutom. Hindi ka pagkukulangin. Hindi ka kakapusin. Hindi ka kakabak-aba. If you want this into your life, bring it to Jesus. And look at this. They all ate and were satisfied. And the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces that they were left over. Sino dito yung excited ka? Meron kang surplus.
Sabihin mo sa katabi mo, may extra. May sobra. Imagine mo, 5 tinapay lang, 2 isda, nung ibigay kay Jesus, sobra-sobra. Sino dito ang gusto mo maka-experience sa sobra-sobra? Hindi ka kukulangin. Hindi ka kakapusin. Hindi ka kakabahan. Because you know that God holds not the present situation, God holds the future. Kaya sabi ko sa mga single, pini-PID ka bro. Pastor, hindi ko alam sasabihin. Huwag ka na magsalita, ako na lang magsasalita. Pagkatapos natin mag-usap, kayo ng 2. Di na uso ligawan. Kaya tayo magpapakasal kasi may gagawin. Napakasama na sanlibutan. Madilim na madilim. Kaya ko to pinapangaral sa inyo boldly, ayokong madamay ang inyong anak. Kasi ito narinig na ninyo to eh. Ipamuhay nyo lang, makikita ng inyong mga anak kung anong lifestyle mo. Because it is not the things that we know, the things that we do and become our culture. Hindi porke nag-church ka, Christian. Do not deceive yourself. If you are really a lover of God, you are obedient to God. And look at this. Marami ang nakinabang. Sabi nito ng verse, excited ako dito. Sabi niya, the number of those who ate was about 5,000 men besides women and children. So if you want in your life, if you want favor in your life, you need to love the crowds. Because the crowds, the multitudes invokes the miracle. Walang milagro pag walang crowd. Kaya si Jesus gumawa ng miracle, it is not for the 12. Jesus Christ performed miracle because of the crowd. Without the crowd, without the multitudes, there is no miracle. So that's why I encourage you to engage into Jesus' mission. Open a cell. Help people. We cannot afford to live in our own. Kaya ganito ako ka-passionate kasi gusto kong ma-experience ang real abundance sa life nyo. Next week, nasa Singapore kami. Ang gusto ko sa susunod, wala nang taga-Raining Light na mag-worship dito kasi nasa Singapore tayo lahat. Pero hindi natin makakaya yan without miracle. Hindi natin mai-invoke ang miracle but without crowd. Kung bakit walang milagro sa buhay mo, kung bakit hirap na hirap ka, kung bakit kukunti pa yan, kasi hindi ka nagwiwin ng soul sa tagdi-disciple. Without the crowd, there is no miracle. And look at this. Look at this. Sabi niyan, the number of those who ate was about 5,000 men, besides women and children. If there is a crowd, if there is a multitudes, there's miracle. And I just want to tell you, ang magpakain ng ganitong karaming tao, millions. If you want to experience multitudes, if you want to experience miracle, if you want to experience millions, bring them to Jesus. So God's work is for human favor. Ibinibigay ni Jesus ang lahat para hindi ka mahirapan. Kaya tayo nahihirapan kasi labas tayo sa plano ng Diyos. Yung pangpagaan ng buhay mo, ayaw mo. Ang gusto mo yung paraan mo. Yung nagsosolo, nagkakanya-kanya, walang time sa ministry. And I tell you, lagi niyong tatandaan, ang pangpasaya ng buhay ng tao, hindi trabaho.
Ang pampasaya ng buhay ng tao, hindi yung kinikita. Ang pampasaya ng buhay ng tao, yung tumutulong ka sa iba. Ito yung pagkakaiba natin na gusto kong maranasan natin lahat. Yes, may trabaho, may kita yung iba. Pero gusto kong sabihin sa inyo, hindi totoong masaya yan. Ang totoong masaya, tumulong ka sa kapwa. Yung merong magpasalamat sa iyo ang buhay. Sa buhay mo, yung taong ito. Tandaan nyo, kapag ka ikaw ay nagtrabaho para sa sarili mo, para sa pamilya mo, yes, magkakaroon ka. Makakabili ka, makaka-acquire ka. Bakit bang hindi? Pero ito lang ang sigurado ako. Pag ang anak mo hindi founded sa ministry, magkakaroon kayo ng property. Pero pagka kayo ay nawala na, yung property niya, pag-aawayan ng mga anak nyo. Kasi hindi nyo sila binild sa family, hindi nyo sila binild sa ministry. Tayo, hindi tayo para sa sarili lang natin. We are preparing the next generation. Yung ating iiwanan sa ating mga anak, masaya sila at hindi yun mauubos, lalago pa. Yan ang pagkakaiba. Huwag ninyong iserve ang life ninyo sa generation mo lang. Iserve mo ang life mo to the next generation. That's why ini-encourage ko kayo na gawin natin ang mga bagay na ito. It is not for me, but for your generation. In my 34 years of my ministry, nakita ko na po yung journey ko sa ministry. Mga dating walang-wala. Mga dating hirap na hirap. Kasabay ko po yun. At nakita ko unti-unting umasenso. God is a miracle working God. Kita ko lahat yun. Kaya lang gusto ko sabihin sa inyo, marami pang darating. Hindi lang yan. Kaya, husayan natin. Pakisabi sa katabi, husayan natin. So dapat, kung ano mang bagay na meron tayong kukunti ngayon, ibigay mo na kay Lord. Huwag mo na ipagdamot. Huwag mo nang itago. Huwag mo na sarilinin. If you want to expand those things, if you want to live in favor, always remember that your blessing is God's favor. It is only by His grace. Hindi dahil sa magaling ka. Hindi dahil sa brilliant ka. Hindi dahil sa skillful ka. It is only by His grace. Tandaan mo, wala tayong dapat ipagmayabang sa Lord. Dapat yan, nakasurrender tayo lahat kay Lord. Sino dito ang excited kami gagawin si Lord? How to flow in God's favor? Number one, you need to be with Jesus. Pakisabi sa tabi, be with Jesus. Dapat sa lahat ng bagay, si Jesus hindi yan iniiwanan. Si Jesus, dapat yan ang sentro ng buhay mo. Kaya nga, may life class tayo, may chair doon, ipinakikita natin doon na dapat ang nakaupo sa chair si Jesus. Hindi tayo. Kaya, Jesus is the way of favor in our life. Without Jesus, there is no blessing. Without Jesus, there is no multitudes. Tandaan nyo, ang sinusundan ng crowd, hindi ikaw. Ang sinusundan ng crowd, si Jesus. So live like Jesus. Live like Jesus. And if you live like Jesus, people will follow you. Do not live like Satan. And just attending the church on Sunday. And live like Satan. We cannot afford a duality of life. We need to be solid for God. Because the only way to favor is Jesus. Anything we ask in His name, it will be given to us. Sino dito excited? May mga matinding mangyayari sa buhay natin. God opens the door that no one can shut. Pag binuksan ni Lord ang opportunity sa'yo, walang pwedeng magsarado. Sino dito ngayon maraming sarado sa buhay mo? Tandaan mo, ang pintong sarado, kaya hindi yan mabuksan, wala kang susi. Ang pintong sarado, hindi kaya yung buksan ng pagkatok. Ang pintong sarado, hindi kaya yung buksan ng pag-untog.
Kahit anong untok mo dyan, hindi magbubukas ang pintong sarado. Kasi ang pintong sarado na kailangan ng susi. Pakisabi sa katabi, kailangan ng susi. Sarado ba sa iyo ngayon ang finances? Sarado ba sa iyo ngayon ang relationship? Sarado ba ngayon sa iyo ang health? Just find the key and the door will be open. And if the door will open, no one can shut. Pakisabi sa katabi, walang pwedeng magsara. Basta nasa kamay ng Panginoon, nagmo-multiply. Yung kokonte, dumadami. Imagine mo, ang magpakain ka ng 5,000, hindi kasama ang bata, hindi kasama ang babae. Tandaan nyo, yung mga bata malalakas kumain. Nag-encounter kami dito, grabe ang kain. Sabi ng mga kitchen staff namin, Pastor, grabe, parang mga construction kung kumain lahat. Grabe ang saing namin. 50 kilos yata, isang saingan. Hindi lang, no? 150 kilos, isang saingan. Grabe, power. Pakisabi sa katabi, buti na lang may Jesus. Sino dito excited ka na mabubuksan ngayon ang mga bagay na close sa'yo? Tandaan mo, ang mga sarado, hindi kaya yan ng panalangin. Lahat ng sarado, hindi dinadaan yan sa panalangin. Kailangan ng susi. Kaya maaaring marami kang pinapanalangin ngayon, pero baka wala ka susi. Just be with Jesus. Tandaan nyo, ang sinusundan, hindi ikaw. Ang sinusundan si Jesus. So, live like Jesus. If you want to live in favor, live like Jesus. Pakisabi sa katabi, kagaya ni Jesus. And God has given you the possessions that no one can take away. Sino dito ang excited ka, bibigyan ka na hindi ka mawawalan. Hindi ka mananakawan. Pakisabi sa katabi, hindi ka mawawalan, hindi ka mananakawan. At kapag mananakawan ka man, isa lang ang sigurado ko, pag pinahintulutan ng Diyos yun na mawala, sigurado ko may kapalit. Huwag lang sa asawa ha, ang asawa permanente na yan. No, kaya sabi ko sa mga binata at dalaga na nandito, yung mga ready ng magminyo, yung ready ng mag-asawa, sabi ko walang boyfriend-girlfriend status. Kasi pag may boyfriend-girlfriend, merong ex. Nagko-collect ka ng maraming ex, dapat talaga yung husband material at saka wife material. Sabi mo sa katabi mo, bibigyan ka ni Lord. Sino dito excited ka, bibigyan ka ni Lord? Sabi mo sa katabi mo, meron kang para sa'yo at hindi yan makukuha ng kahit na sino. Sino dito excited ka, hindi makukuha ng kahit na sino? So, always remember, if you want to flow in God's favor, be with Jesus. Second thing, if you want to flow in God's favor, do not avoid the crowd. Love the crowd. Jesus was so happy to minister to the crowd. Pinagaling niya yung may sakit. No, pinalakas niya yung mahina. At ang pinakamaganda sa lahat, pinakain niya yung mga gutom. No, pinakain niya yung mga gutom. So, do not avoid the crowd. If there is a multitude, if there is a crowd, there is a miracle. Kapag walang crowd, walang miracle. Tandaan niyo mabuti, si Jesus na mga panahong ito, I'm talking about this context, noong mga panahong ito, kaya siya na-invoke gumawa ng miracle because He had compassion to people. Do not send them away. So dapat ang church na ito, welcome natin dito lahat. Pakisabi sa katabi, welcome lahat. Sino dito yung excited ka, mag-church ka, pero may dala ka? Do not send them the crowd. No, hindi yan responsibility, hindi yan burden. Yan yung pang-attract ng miracle. No, pang-attract ng miracle. Kaya excited ako. Kay Adam, imagine mo, yung nag-testify dito kanina, 1.5 pa lang, 1.5 month, pero naintindihan na niya lahat. Ngayon, nasa ministry na, ngayon, nag-people ministry na, at ang pinakamatindi sa lahat, mahal na niya si Jesus. His life will never be the same again. Nawala yung theory sa kanya ni Charles Darwin na evolution theory. Imagine mo, ang gandang lalaki, naniwalang galing siya sa unggoy. Kung walang tutulong sa kapwa natin, mananatiling, hindi tayo pwedeng kipit balikat, Kristiyanong pansarili, hindi pwedeng ganon. Hindi ka nandito para sa sarili mo lang. Nandito ka para sa mga kasama mo. So if you want to put an end sa iyong shortage, sa iyong lacking, do not avoid the crowd. Tandaan mo,
Mas mahal natin ang tao kaysa trabaho. Mas mahal natin ang tao kaysa pera. Sapagkat yan, malapit ang puso ng Panginoon. Do not send the crowd, the multitudes away. And last and final, if you want to follow in God's favor, bring it to the hands of Jesus. Everything na meron kang kukunti ngayon, dalhin mo sa paanan ni Jesus. Our limitation is God's extension of His grace and mercy. Yes, we admit that we are limited. We lack something in our life. But always remember that our limitation is God's extension of His grace and mercy. My dear brothers and sisters in Christ, napakagandang maranasan natin yung milagrong ito. Hindi mo yan mararanasan kung wala kang willingness na ilagay yan sa kamay ni Jesus. Kaya itong mga disciple na to, pagkatapos silang makorek, at ang tindi lang ng correction, ang sabi lang ng correction, do not send them away. Feed them. Feed them. Do not send them away. Feed them. Sabi niya, meron kaming 5 loaves, meron kaming 2 fish. Sabi ni Jesus, bring it to me. God's invitation, Christ's invitation to each and every one of us. Kung anumang bagay na kukunti sa atin ngayon, ilagay natin sa kamay ng Panginoon. If you want to experience miracle in your life, if you want to experience multiplication in your life, and then when everything was in Jesus' hands, He looked up in heaven and He prayed. And the heaven opened and began to share it to others. Pinagpira-piraso niya ang tinapay, ibinigay sa 12 alagad, at yung 12 alagad, siya ang namigay sa mga taong nakaupo. And thank God, yung mga taong kumain na yun, hindi yun bitin. They were all satisfied. They were all satisfied. So mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, ang pinakamasarap sa lahat, kapag nasa kamay ni Jesus, lahat ng bagay na kukonti, magmumultiply. Magmumultiply, 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 magmumultiply. Tandaan nyo mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, yung multitudes na yan, yung crowd na yan, mga kamag-anak mo yan. Yung mga kamag-anak mong hindi naniniwala sa'yo dati, kapag biniless ka ni Lord, masisyaran mo sila, 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 masisyaran mo sila. And guess what? Guess what? Hindi ka kukulangin. Masasatisfied silang lahat. Ang lahat ng kamag-anak mo, lahat ng ka-reunion mo, masasatisfied. And the most important thing, it is not just for them to be satisfied. There was leftover in you. Meron ka pang reserve. Meron kang leftover. It is a memorable thing. It is a memorial that God is more than enough. That's why I encourage everyone to open an account for your savings. Mag-open ka ng account for savings. Yung savings na yon, yun yung leftover mo. Yun yung iyong reserve. Sabihin mo sa katabi mo, mag-open ng account. Huwag mong isipin ko konti. Wala nang mag-iisip ng kokonti ngayon. Marami ang portion mo. That's why, ang magandang matutunan mo, magtiwala sa Panginoon at sa Kanyang salita. If you want to experience God's favor in your life, hallelujah, bring it to the hands of Jesus. Bring it to the hands of Jesus. And I'm so excited. Imaginein mo, pag nagmi-minister ka, nagbibigay ka, nagbibigay ka, nagbibigay ka, nagbibigay ka, ang heaven nabubuksan para sa'yo. You are not a container, you are a channel. Marami ang mabibless sa pamamagitan mo. Yes, kung kukunti pa yan, huwag kang matakot. Huwag kang maging makasarili. Dalhin mo sa kamay ni Jesus. May matinding favor na mangyayari sa'yo. Totoo ang salita ng Diyos. Hindi yan nagpapabiro. Kung anong tinanim mo, yan ang aanihin mo.
Pero ang pinakamaganda ngayon, nagtatanim tayo ng magagandang bagay sa ating generation. Mas maganda ang bukas natin kaysa ngayon. Mas maganda ang bukas natin kaysa kahapon. Mas maganda ang taong ito kaysa noong nakaraang taon. At ang pinakamaganda sa lahat, mas maganda ang susunod na taon kaysa ngayong taon. Get ready for that. Get ready for that. So you need to flow in God's favor. Without the favor of God, you are in toiling, you are in hardship, and you are in hard labor. Get out of hard labor right now. Go back to God and His favor in your life. Sweatless and effortless, and almost sweatless, if in everything is in Jesus' hands. Tandaan nyo, hindi limitado ang Panginoon. Hindi pa siya naghanap ng harina, hindi na siya naghanap ng bakery, hindi rin siya naghanap ng bingwit o ng lambat, hindi rin siya naghanap ng dagat, hindi rin siya naghanap ng apoy para magluto pa ng isda. Imagine mo, grabe si Lord. Pinagpira-piraso niya, pinagpira-piraso na ito at pinag-minister sa mga taong gutom. Tandaan nyo, kaya tayo naghahanap buhay, hindi para sa sarili natin. You are secure in the hands of God. And it is not your security, it is your abundance. Kaya huwag kang makontento sa konti-konti. Ang portion mo pang maramihan. Pero ang kailangan natin, ibigay natin ng todo kay Lord. Huwag kang mag-alinlangan. Yung bata na yun na nagbigay, hindi siya natakot. Sa ibang gospel, yung bata, yun ang may dala ng pagkain eh. Imagine mo yung bata na yun, kinuha sa bata na yun, tapos ibinigay sa disciple, tapos ibinigay ng disciple kay Jesus. Imagine mo, naniniwala ko ng batang yun, sumusunod siya doon sa disciple. Tinitingnan niya yung kanyang pagkaing dala-dala. At doon inilagay sa kamay ni Jesus nung pinag-pray kay Jesus, siguro yung bata nakaganon. Amazed na amazed yung bata kasi nawi-witness niya. Nawi-witness niya yung dala-dala niyang konting pagkain. Grabe, dumadami. Dumadami, dumadami, dumadami. And hindi siya masaya dahil sa dumami. Masaya siya kasi maraming napakain. Masaya siya, hindi lang siya nabusog, marami ang nabusog. So I want you to feel that way today. Anumang bagay na kulang sa atin ngayon, dalhin natin sa Panginoon. I-surrender natin lahat sa Kanya. At sigurado ko, pag nasa kamay ng Panginoon, magmumultiply lahat. Sino excited ngayon? Tapos na ang paghihirap sa buhay mo. Yung buhay na paghihirap na ito, hindi na mamanahin ang mga anak natin. Mas maganda ang buhay ng anak natin kaysa sa atin. At sigurado ko, lahat ng single dito magkakaasawa. Merong inilaan ang Diyos para sa iyo. Alam ng Diyos ang taong gutom. Alam ng Diyos ang taong naghahangad ng magkakapareha sa buhay. Pero hindi lang para umibig at mamroblema sa pagsasabang mag-asawa. Kaya tayo mag-aasawa kasi i-advance natin ang kingdom ni Lord. So today, my prayer is that every one of us, we will serve the Lord. Wag na wag tayong papayag na hindi tayo magsaserve kay Lord. Ang buhay natin, hindi pang linggo lang. Ang buhay sa Panginoon, hindi pang linggo lang. Ang buhay sa Panginoon, pang araw-araw. There is no duality of life. Ang relationship, dapat ang sentro si Lord din. Ang pamilya, dapat ang sentro si Lord din. Ang business, dapat ang sentro si Lord din. So tandaan nyo, mga bagay na to, kung hindi kasama si Lord, walang favor. Pag walang favor, mabagal. Pag walang favor, kokonti. Pag walang favor, kulang. So my prayer to you today, ma-experience ninyo ang abundance. Wala ng hardship, wala ng labor, hard labor, only favor. Hindi mo na kailangan gumising na maagang maaga. Ang kailangan mo magtiwala sa Panginoon. So if you are that kind of person today, I just want to pray for you. Ano mang bagay na kukunti sa'yo, kung meron kang alam sa bagay mo na kukunti sa'yo, ask God today, Lord, I will give it to your hands. Maring limitado tayo sa kaalaman, maring limitado tayo sa kakayanan, maring limitado tayo sa
pamimera. Pero ngayon, ang sabi ng Panginoon, anumang bagay na kulang sa inyo, anumang bagay na kukunti sa inyo, dalhin nyo sa akin. At magmumultiply yan. At hindi lang para masaksihan mo magmultiply, para maranasan ng iba na mabuti ang Diyos sa ating buhay. So pwede bang tumayo tayong lahat in the presence of God, and as we come to Him, let us flow, 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 let us flow. Nais kong masilayan yung kagandahan. O Diyos, Ikaw ang hari ng aming lahi, Panginoon. Purihin Ka, nais kang maranasan. Magkaroon tayo ng strong insight. Nais kong masilayan yung kagandahan. O Diyos, Ikaw ang hari ng aming lahi, Panginoon. Purihin Ka, nais kang maranasan, marinig. Nais kong masilayan yung kagandahan. Wanna source them? O Diyos, Ikaw ang hari ng aming lahi, Panginoon. Purihin Ka. Ang Panginoon ang hari natin. We come to Him with all humility, acknowledging that He is the most powerful God. Ang buhay natin hiram sa Kanya. Wala tayong atin. So as we sing, He is our King. He is our owner. He is our creator. He is our maker. He is the source of everything. Ang maganda na hinihiling natin ngayon, it is not just the miracle of multiplication. It is not just a miracle of multitudes. It is not just a miracle, just of miracle. We ask for a millions right now. At ang pinakamaganda, ma-experience mo yung mga yon, meron kang matitira. No? Meron kang leftover. Bawat isa sa atin ngayon, kagaya ng mga disciple ni Jesus, 12 yun. Napakain na yung 5,000. Hindi kasama ang babae, hindi kasama ang lalaki. Meron pang natira. So my prayer is that to each and every one of us, meron kang surplus na daladala ngayon. May take out ka, may take home ka. At yung take home mo na yon, abundant sa life mo. At yun, hindi na mauubos sa buhay mo ngayon, magmumultiply pa. Just raise up your hands as we sing that He is our King. Hari natin siya. Hambingin yung pag-ibig para Gamahin mo yung pag-ibig ng Panginoon. hangad ay makilala ka. His love, Nang mas malalim, di kayang hambingin yung pag-ibig para sa akin. Hangad ay makilala ka. maranasan. Nang mas malalim, di kayang hambingin yung pag-ibig para sa akin. Hangad ay makilala ka. Let's worship. Nang mas malalim, di kayang hambingin yung pag-ibig para sa akin. Hangad ay makilala ka. Nang mas malalim, di kayang hambingin yung pag-ibig para sa akin. Hangad ay makilala ka. Nang mas malalim, di kayang hambingin yung pag-ibig para sa akin. Hangad ay makilala ka. Nang mas malalim, nang mas malalim, nang mas malalim,
ikaw ang hari ng aming lahi, Panginoon. Purihin ka, nais kang maranasan, marinig, nais kong masilayan yung kagandahan. O Diyos, ikaw ang hari ng aming lahi, Panginoon. Purihin ka, Taas natin yung ating mga kamay. Taas natin yung mga kamay natin. Simula ngayong araw na to, wala na ang hard labor sa life natin. Wala na rin yung mga bagay na kulang sa buhay natin. Maranasan natin ang Panginoon sa araw-araw ng buhay natin. Promotion after promotion. Favor upon favor. That is your portion. That is your portion because you are sons. You are daughters of God. You are children of God. Father, look at your people, oh God. Convict them, Lord, through your Holy Spirit. Lord, nawa po yung kanilang bahagi, makuha po nila ngayon. Para po ang buhay nila, ang pagsunod nila, ang pang-araw-araw at ang mga araw na darating, maging excited po sila, Panginoon. Excited kami hindi dahilan sa may trabaho. Excited kami hindi dahilan sa may nakakain. Excited kami hindi dahilan sa may mga events. Lord, excited kami sa gagawin mo sa buhay namin. We are so expectant, Lord, for more of you. And Father, in the name of Jesus, kinakancel po namin yung scarcity sa life namin. Kinakancel din po namin ang pagiging selfish sa life namin. Lord, turuan mo kaming maging generous. Turuan mo po kaming magtiwala sa iyo, Panginoon. Turuan mo kaming sumunod sa iyo, Panginoon. Lord, pinuputol na namin, Panginoon, ang hard labor sa buhay po namin. Lord, amin pong binubuksan ang opportunity ng favor sa life namin. In the name of Jesus, lahat ng bagay na sarado sa buhay namin, Lord, bigyan mo po kami ng susi. Because you said in your word, you are given us the door, you given us the open door that no one can shut. Father, nire-receive namin ito in our spirit. And Father, help us to be faithful to you. Help us to be obedient to you, O God. Without you, we are nothing. Lord, lahat ng bagay sa buhay namin, Lord, ilagay namin sa iyong mga kamay. Kaya Lord, ang dalangin namin, maranasan namin ang overflowing sa life namin. Lord, every one of us, in the name of Jesus, will be satisfied right now. 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 Lord, wala pong uuwing kulang ngayon. Lahat po kami, Panginoon, na ministeryohan mo, Panginoon. At Lord, hindi lang po kami sa magiging satisfied. Mga disciple mo rin po kami, kaya makakapag-uwi pa po kami ng labis, Panginoon. At marami pang makikinabang. Lord, in the name of Jesus, no more scarcity. Lord, binubuksan namin ang door of abundance in our life. Lord, binubuksan din namin ang multiplication in our life. Lord, the more na nagbibigay kami, the more na nagmo-multiply. The more na nakakapag-ipon kami, the more, Panginoon, na kami nagtitiwala sa iyo. Kaya Lord, salamat po ng marami. Dinadalangin po namin, Panginoon. Wala na po yung spirit, Lord, of poverty. Lord, sinasaway namin ang espiritu ng kahirapan, kundi yung espiritu ng kasaganaan, binubuksan namin, Panginoon. Lord, wala nang mahirap na anak mo, Panginoon. At Lord, mag-flow kami sa favor mo. In the name of Jesus we pray. Amen and amen.